Ang orihinal na may-ari ng 5 kumpanya sa merkado ay hindi sinasadyang naging tunay na anak ng isang mayamang pamilya, ngunit hindi ka nag-aalala sa iyong bagong pagkakakilanlan. Hindi ka natalo sa madugong laban para sa trono sa nakaraang buhay. Paano ba naman mapapansin ngayon ang peking anak na nasa mababang antas? Sa unang araw ng pagbabalik sa mayamang pamilya, si Lolo Ye ay sumulyap ng matalim sa iyo, pagkatapos ay malamig na nagsalita, bilang anak ng pamilya Ye. Ganito ka lang bumalik? At ibinaling niya ang tingin sa kasambahay, bigyan si Yekyu ng isang guro na mag-aalaga sa kanyang pananamit at hitsura. At itapon lahat ng damit na suot niya ngayon. Si Yanshaw, ate ni Yekyu, ay nagtaas ng kanyang mga talukap, may walang pakialam na panunukso. Sa tingin ko natural lang ang suot ni Yekyu, baka iniisip niya na uso ito. Tumingin ka sa kanya, huminto saglit sa kanyang ngiti. Pagkatapos ay ngumiti ka ng bahagya, matibay ang maleta ko, hindi ko itatapon. Kung nahihiya kayo, wag na lang tumingin sa akin. Nang marinig ang mga salita, sandaling tumahimik ang hangin. Si Chengyi na nakatayo sa tabi ay hindi maitago ang kanyang halatang paghamak, sinuri ka mula ulo hanggang paa. Ang kupas na jacket ay tila medyo abang. Ngunit mabilis siyang nagbago ng anyo sa isang mahinahon. May bahagyang pag-aalala ang tinig, ate, wag mong sabihin iyan sa kanya. Bagong uwi pa lang ang kapatid. Baka hindi pa sanay. Si Ling Xuzi na nakaupo sa tabi nang makita ang anak na ganito kaunawaan. Natural na pinapaboran siya. Ngumiti at hinawakan ang kanyang ulo, malambing na sinabi. Si Chengyin ay talagang maasikaso. Ang eksenang ito ng pagmamahal ng ina at anak ay pinagtulungan ng lahat ng naroroon. Walang tumingin sa iyo. Noon muling nagsalita si Lolo Ye, ang tingin ay malamig na bumagsak sa iyong mukha. Ano ang opinyon mo? Bilang pinuno ng pamilya, hindi ito tanong. Kundi isang pagsubok, upang malaman kung ang tunay na anak na ibinalik ay may disiplina at kamalayan. Si Chengyin ay nakatayo malapit sa iyo. Hindi mapigil ang bahagyang pagtaas ng kanyang labi, ang tagumpay sa kanyang mata ay hindi maitago. Iniisip niya na ang kabilang panig ay hindi man lang naiintindihan ang mga pahiwatig, malamig na tumawa sa isip. Bastos, paano mo ako matatalo? Ngunit sa susunod na sandali, tiningnan mo si Lolo ng walang emosyon, pagkatapos ay walang hiyak ang umupo sa sofa, ang dalawang mahahabang binti ay maginhawang nakakross. Lolo, salamat sa pag-aalaga sa akin. Pero mula pagkabata, may kakaiba akong gawi sa pananamit. Hindi ko kayang isuot ang ibang brand, hindi maganda ang tela, hindi akma ang disenyo. Ang iyong tinig ay hindi nagmamadali, kung maaari, lahat ng damit ko ay palitan ng noon. Kung hindi, hindi ako sanay. Pagkatapos ng mga salita, ang buong sala ay tumahimik ng saglit. Si Ling Xuzi ay kumurap, nagulat. Si Chengyin ay nanginginig ang mga mata. Halos hindi niya maitago ang kanyang pagiging mahina. No one, hindi sikat na pangalan. Hindi ito kilala ng karamihan, ngunit sa tunay na mataas na lipunan, ito ay kumakatawan sa sukdulang mababang loob na karangyaan at estetika. Hindi ito basta makuha sa pera. Paano niya alam ang brand na ito? Hindi ba siya lumaki sa probinsya? Lahat ay nag-iisip ng parehong tanong, pansamantalang naguguluhan. Ngunit mumiti ka. Dahan-dahang nagsalita, tama ang lahat ng sinabi. Sa labas, kung ano ang isusuot, kung ano ang sasabihin, dapat angkop. Pagkatapos ay tumingin ka kay Chengyin, may bahagyang panlilibak, ayoko ring isipin ng iba. Na ang pamilya Ye ay hindi marunong manamit. Ang iyong tinig ay payapa, parang sinasabi lang na maganda ang panahon ngayon. Ngunit ang tahimik na pang-aalipusta ay malinaw na sumabog sa hangin. Si Chengyin ay nakatayo doon. Ang mukha ay nagbago ng kulay, parang sinampal sa publiko. At si Lolo sa sofa ay pumikit. Tiningnan ka, sa unang pagkakataon ay hindi nagmamadaling magsalita. Ang apo mula sa probinsya ay tila hindi ganoon kasimple. Dahil dito, bahagya kang nagtaas ng kilay, bakit kayo nagulat? Noong nakaraang buwan, uminom pa ako kasama si Ivan. Sumimangot si Lolo Ye, hindi gaanong narinig. Hindi sinasadyang tumaas ang boses, sinabi mo, sino kasama mo uminom? Bahagya kang nagtaas ng mata. Ngunit ang mukha ay nanatiling mahinahon, pinlano ang maliit na pindutan sa iyong manggas. Si Kilnover, ang pangunahing tagagawa sa France. Ang iyong tinig ay patag, parang bomba. Bumagsak sa tahimik na sala. Noong nakaraang buwan sa Nice, inanyayahan niya akong uminom ng red wine. Huminto, bahagya kang nagtagilid ng ulo, walang pakialam na dagdag. Ngayon, modelo ako sa kanyang brand. Ano? Ilang salita lamang. Biglang tumigil ang hangin. Si Lolo Ye ay bahagyang nanliit ang mga mata na puno ng pagsubok. Agad na naging gulat, pagtataka, at kahit kaunting paghanga. Sino ang hindi nakakaalam kung sino si Kilnover? Ito ang pinakasunod sa moda na independent high-end brand ng France. Ngayon, ang modelo ng brand na ito ay ikaw. Sa sandaling iyon,
Tiningnan mo si Lolo na may ngiti, tamad na nagsalita, ako ay miyembro ng pamilya Ye. Dumadaloy ang dugo ng Ye sa akin. Ang iyong boses ay may kaunting pagmamalaki, tila maihamon. May mga bagay talaga na likas, maging itong anyo. Lumaki ka sa probinsya, tiyak na naghirap ka. Pero mabuti rin. Bigla siyang umiti, Ye-Q, magaling. Hindi ka dapat maging apo ko. Ang pagkilalang ito ay bumagsak na parang malaking bato sa lawa. Lahat ng tao biglang nagbago ang kulay ng mukha. Si Chengyin ang pinakamasama ang itsura, bahagyang gumalaw ang lalamunan. Ngunit walang salitang lumabas. Akala niya kanina ay isa ka lang probinsyanong walang pinag-aralan. Ngunit sino ang makakaisip na pagdating mo ay nadaig mo silang lahat? Ikaw naman ay ngumiti lang ng bahagya. Dahan-dahan at mahinahon mong ibinaba ang nakakross na binti at tumingin sa nakatayong tuwid na middle-aged butler. Magdala ka ng isang serving ng afternoon tea. Pagkasabi, biglang nagbago ang tingin ng butler. Ang batang ito, ilang saglit pa lang sa bahay, nag-uutos na agad, talagang taga-probinsya. Hindi nakakita ng mundo. Kakakuha lang ng kaunting pabor, isang mabigat na boses ang lumabas. Nanginginig ang buong katawan ng butler sa takot. Natigilan siya bago napagtanto na si Old Master Ye ay pinapagalitan siya. Sa sandaling umalis, ngumiti siya ng matigas at tiningnan ka ng malalim na tingin. Ang taong kanina lang ay tinutuya ng buong pamilya bilang probinsyano, sa isang salita lamang ay nakakuha ng pabor ng matanda. Samantalang si Chengyin, kahit nakangiti, ay pilit na pinisil ang kanyang mga daliri. Sa gilid ng sofa, di nagtagal, dinala ang tray ng tsaa at merienda. Sa English-style tray, isang set ng pinong Bon China tea set, kasama ang ilang pinong piraso ng merienda. Ang tsarera ay naglalabas ng mahinang aroma ng tsaa, ngunit kung tunay na marunong, sa isang amoy ay malalaman ang problema. Bahagyang gumalaw ang iyong noo, may ngiting mapang-uyam sa labi, pinalo ng iyong maputing daliri ang gilid ng tasa. Bumunghalang isang malutong na tunog, ang tsaa na ito, malamang isang buong araw na niluto. Ang lasa ng tubig ay nahalo na sa dahon, walang kahit anong bango. Bahagya kang tumingala. Parang nakangiti ngunit hindi, ang pamilya iyan naman ay marunong magpalit ng sariwang tsaa, di ba? Nang marinig ito, bahagyang tumigil si Old Master Ye, tumingala sa tasa ng tsaa. Walang sinabi ng ilang sandali. Maraming taon na ang nakalipas, ang kanyang asawa ay ganyan din mabusisi. Ang tsaa ay hindi tama, alam niya sa unang inom, iniisip ng iba na siya ay pihikan. Ngunit alam niya, iyon ay ang likas na pagkamaingat at kahusayan, ang pagmamalaki sa dugo. At ngayon ang apong ito, isang lagok lang ay natuklasan ang problema. May bahagyang saya sa mata ni Old Master Ye. Ngumiti siya ng mahina, tunay na bahagi ng pamilya Ye. Pati ang lasa, malinaw na napili. Isang pangungusap. Nagpahayag ng ganap na pagkilala sa iyong pagkatao. Tahimik niyang kinuha ang baston at marahang pinatunog ng 2 beses sa alpombra. Butler, hindi sariwa ang tsaa, palitan mo. Agad na yumuko ang butler at sumagot, Opo, Old Master. Samantala, si Chengyin ay parang nakaupo sa karayom, pilit na lumalaban ngunit ang kanyang mga daliri ay siksik na. Maputi ang labi, hindi niya inakala na sa ilang salita mulang pagpasok ay madaling nakuha ang tiwala at pabor ng matanda. Dati, ang lolo ay pinapahalagahan siya. Tuwing salo-salo ng pamilya ay kasama siya, pinipilit niya ang kanyang mga ngipin, nanlalamig ang puso. Kung ganito, ano ang gagawin niya sa hinaharap? Ngunit hindi napansin ni Old Master Ye ang kanyang kakaiba. Lumingon siya muli sa iyo, nakikita ang iyong kalmadong ekspresyon, may malamig na ngiti sa sulok ng mata. Lalo pang lumalim ang ngiti sa mata ng matanda, hindi kailanman naging ganito kahumihiyang tono, bumalik ka na, mabuti iyan. Sa bahay, kung may kailangan ka, sabihin mo sa butler. Huwag kang mahiyang makiusap. Pagkarinig, lumiwanag ang iyong mga mata, umiti ka ng bahagya. Salamat, Lolo. Naging mas magaan ang pakiramdam ng matanda, tumayo siya gamit ang baston. Bumagsak ang tingin sa 2 bata, si Chengyin at Tian's Hao, malamig na tiningnan sila. Tingnan ninyo ang inyong nakababatang kapatid, tingnan ninyo ang sarili ninyo, lumipas ang mga taon. May naabot ba kayo? Chengyin, hindi ka na bata, di ba? Ang pamilya Ye ay nagpalaki sa inyo ng maraming taon. Si Chengyin ay parang dinikdik ng bato. Hindi pa siya nakakita ng ganito sa matanda. Pagsabihan sila sa harap ng lahat, tumigil sandali ang matanda sa kahumalakhak ng malamig. Si EQ ay bagong dating lang, ngunit mas may kakayahan kaysa sa inyo. Kayong dalawa, saan ninyo ilalagay ang inyong mga mata? Pagkasabi, inihagis niya ang baston at naunang pumunta sa likod na bulwagan, iniwan ang buong silid sa katahimikan. Biglang naging mabigat ang atmosfera sa sala. Agad na hinila ni Ling Xuzi si Yi Chengyin, Yi Qiu. Maligayang pag-uwi.
Ang boses niya ay matamis at malambing, bahagyang pataas ang dulo. Tila pala kaibigan, ngunit sa linyang iyon ng pag-uwi, ito ang kuya mo. Yichengye, sabi niya, at marahang tinapik ang braso ni Yichengye, parang nagpapaalala. Napakabuti ng ugali ni Yichengye. Kayo ngayon ay magkapatid na totoo. Dapat kayong magkalapit. Mukhang magalang din si Yichengye. Ma, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang kapatid ko. Mahinahon ang tono niya, ngunit palihim na mailamig ang mga mata. Nang marinig ito, ang mukha ni Ling Xiuzai ay lalong lumalim ang ngiti. Chengye, huwag kang mag-alala. Sa paningin ni Mommy, pareho kayong mga anak ko. Nang makita ito, bahagya ka lang ngumiti. Walang emosyong pinakinggan ang pag-awit ng mag-ina, hindi man lang nagtaas ng talukap, hindi pinansin ang pagtanggap na ito. Nakahawak ka sa tasa ng tsaa, payapa ang iyong paningin. Samantalang si Yichengye ay halos nangingilid sa galit. Tumingin siya sa mukhang iyon, halatang marumi at mabaho, ngunit nagpapanggap na maganda. Siya ay pinalaki ni Ling Xiuzai mula bata. Ang biglang lumitaw na kapatid na ito, kahit tunay na anak, ano naman? Isang damo mula sa probinsya na nangangarap makipagkompetensya sa kanya. Ngunit para kang nakarinig ng iniisip niya. Bigla siyang tumingin sa iyo. Ang mga mata ay itim at puti, may bahagyang iti na halos wala. Hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay parang may nakakita sa kanya. Ang katiwala ay naglakad na mabigat ang mukha sa unahan. Sa loob-loob, ayaw niyang maglingkod sa biglang lumitaw na binatang ito. Ngunit dahil nag-utos ang matandang Ginoo, hindi siya makasunod. Pagdating sa pintuan ng pinakamaaraw na silid sa ikalawang palapag, itinuro niya ito at sinabi, "Binata, ito ang silid tulugan na espesyal na iniwan ng ginang para sa iyo." Ang tono ay tila magalang, ngunit sa loob ay may hindi gustong malamig. At sa sandaling iyon, may mabagal na yabag sa hagdanan. Si Yichengye ay nakasandal na sa pintuan. Ang mukha ay may ngiti na parang hindi, ang mga mata ay may halatang paghamak at panunuya. Kapatid, tandaan munang maligo. Kayo mga taga-probinsya, tila hindi mahilig maligo, di ba? Nang marinig ito, mahina kang tumawa. Dahan-dahan kang lumapit, 2 hakbang at tumayo ka sa harap ni Yichengye. Sa paglapit na ito, nagbago ang aura. Ikaw ay 1.8 metro ang taas. Payat at matatag ang pangangatawan, mas matangkad kay Yichengye ng kalahating ulo, at higit pa. Nakatingin sa kanya mula sa taas. Nag-aalala ka kung maliligo ako o hindi. Ang boses mo ay mabagal. Ang dulo ay may bahagyang pang-aasar. Talagang masyadong nag-aalala ang kuya. Pagkasabi, ang iyong kamay ay itinaas na at hinawakan ang baba ni Yichengye, mabilis at malakas, na may hindi natatagong pang-aalipusta at pagsupil. Nagulat si Yichengye, likas na gustong kumawala. Ngunit ang bibig ay kakabukas pa lamang, ang kabilang kamay mo ay inihanda na. Isang malinis at tiyak na sampal. Matapos siyang sampalin ng malakas, si Yichengye ay direktang itinulak ng lakas na iyon paatras. Nahulog sa sahig, kalahati ng mukha ay agad na namaga, umuugong ang tenga. Tumingin ka sa kanya mula sa taas, dahan-dahang pinagpapapag ang iyong mga kamay, parang pumatay ng lamok. Sa susunod na magsalita ka, tandaan munang hugasan ang marumi mong bibig. Ang tono mo ay kalmado. Ngunit ang mga mata ay malamig na parang tinatapyas na yelo. At huwag mong sabihin ang salitang probinsya sa harap ko. Lalo na ang isang tulad mong walang alam na hangal. Kung pag-uusapan, baka mas mahina ka pa sa mga bata sa liblib na lugar na nakabasa ng ilang libro. Pagkasabi, hindi mo na pinansin ang tao sa sahig. Lumiko ka at pumasok sa silid. Ang katiwala ay tulala na. Nang magkamalay, bigla siyang humakbang at itinuro ka, halos sumigaw, ikaw na bastos na taga-probinsya. Bakit mo sinaktan ang aming panganay na binata? Bago pa man matapos ang salita, ang pinto ay bumukas mula sa loob. Dahan-dahan kang lumabas, mahinang tumawa. Inilapit niya ang mukha. Bakit ko siya hindi sasampalin? Sabi mo habang pinapagpag ang iyong palad. Mabuti na lang. Matagal na akong hindi nananakit ng tao. Tumingin ka sa katiwala, ang mga mata ay dahan-dahang nag-scan mula sa kanyang paa hanggang ulo. Para bang tinitingnan ang isang nakakainis na estranghero. Hindi pa ako nasisiyahan. Gusto mo bang subukan? Tingnan natin kung ang sampal ko ay makapagpapasaya sa iyo ng higit pa sa kanya. Sa sandaling iyon, nagyelo ang hangin. Ang ekspresyon ng katiwala ay biglang nanigas. Ang kanyang nais na ipagtanggol ang binata ay sa ilalim ng iyong titig. Agad na nawala. Tumingin siya sa baba, nakita si Yichengye na hawak pa rin ang kalahating mukha, nakaupo sa sahig. Ang mga mata ay mapula, ang sulok ng labi ay basag, sa mukha ay malinaw na 5 daliri. Tila nasunog. Ang aliping ito, noon niya napagtanto. Ang binatang ito mula sa probinsya ay hindi lamang isang taong nakaupo sa sopa at nagpapakita ng mamahaling tatak. Kapag siya ay kumilos, walang awa. Kahit sa magdamag ay matatapang siyang manakit,
isa siyang alipin, ano ba ang pamilyang ito? Mukhang magbabago na ang kapalaran ng pamilya. Ang mga labi ng katiwala ay gumalaw, ang galit na halos sumabog ay biglang nawala ng malaki. Magtitimpla ako ng tsaa, mahina niyang sabi at tumalikod. Hindi man lang lumingon. Iyong ibinaba ang tingin kay Chengye, ngunit nakita. Hindi ba sinabi mo kanina na marumi ako? Ngayon, tandaan mong maghugas ka agad ng mukha. Kung hindi, mamamaga ng sobra at pangit. Pagkatapos ay bumalik ka sa loob ng bahay. Ang mga hakbang ay hindi nagmamadali. Si Chengye ay pabagsak na bumaba ng hagdan, ang hapdi sa kanyang mukha ay nagpapaalala sa kanya. Kung gaano kalupit ang sampal na iyon. Siya ay nahiya at nagalit, ngunit alam niya. Hindi ito ang oras para sumugod at makipaglaban. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin, bahagyang namula ang kanyang mga mata. Mabilis na nag-isip sa kanyang isipan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang mukha, agad na lumuha. Ito ay sa kanto ng hagdanan, natagpuan niya si Yenzong na paakyat. Ano ang nangyari? Ang tono ni Yenzong ay biglang naging malamig, ang kanyang mukha ay naging madilim. Ano ang nangyari sa iyong mukha? Hindi ko rin alam, wala naman akong sinabi, bumati lang ako sa nakababatang kapatid. Siya bigla na lang siya nagsimulang manakit, sabi ni Chengye. Habang maingat na tinatakpan ang kanyang mukha, pilit na matapang na bumulong, ate. Huwag mo rin siyang sisihin, dahil ako ay nanirahan sa pamilya sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa buhay na dapat ay sa kanya. Normal lang na hindi niya ako gusto. Kaya ko namang tiisin, ako naman ang may utang sa kanya. Pagkasabi niya, lalong naging madilim ang mukha ni Yenzong, halos nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Walang batas, ano ang tingin niya sa lugar na ito? Tumingin siya kay Chengye. May lungkot sa kanyang mga mata, iniabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kabilang bahagi ng kanyang mukha na hindi nasaktan. Marahang sabi, huwag kang mag-alala sa akin. Kahit sino pa ang dumating, ikaw lang ang aking kapatid. Pagkatapos ay tumayo si Yenzong. Tanging gusto niyang agad na umakyat sa itaas at ang pumalit sa pwesto. Ilapit ang bastard sa kanyang pinanggalingan. Si Chengye ay nakayuko, may malamig na ngiti sa kanyang mga mata. Ikyu, akala mo makakalaban mo ako. Akala mo dahil bumalik ka sa pamilya, ikaw ay nasa bahay na. Tingnan mo nang mabuti, walang sinuman sa pamilyang ito ang ituturing kang pamilya. Si Yenzong ay nagmamadaling umakyat ng hagdan na may madilim na mukha, itinaas ang kanyang kamay at kinalampag ang pinto ng ilang beses. Ikyu, lumabas ka. Ang kandado ng pinto ay umikot. Pagkatapos, ikaw ay tamad na binuksan ang pinto, mahinang tiningnan ang nasa harap. Ang mukha ng nagangalit na ate. Ano ang problema? Tanong mo. Si Yenzong ay halos itinuturo ang malinaw na marka ng sampal sa mukha ni Chengye. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Iyong ibinaba ang tingin, umungol. Tahimik ang iyong ekspresyon, mabagal na sabi, ako ang nanampal. Ang walang pakialam na sa loobing ito ay biglang nagningas ng galit sa dibdib ni Yenzong. Sinaktan mo siya. Ang kanyang tono ay biglang tumaas, siya ang iyong kuya. Bakit mo siya sinaktan? Nalaman mong hindi ka napigilan, sa halip ay tamad kang tumingin. Sa iyong daliri, parang inaalala ang pakiramdam ng sampal kanina. Ang boses ay may pagkatamad, gusto ko lang manakit, ano? Si Yenzong ay lubos na nagalit sa iyong malamig at mapagmataas na anyo, namumutla ang kanyang mukha. Nais niyang magtanong muli, ngunit biglang pinutol ng isang biglaang boses, bakit mo sinaktan ang panganay na Ginoo? Lumitaw ang katiwala mula sa kung saan, sinamantala ang gulo, parang sinasamantala ang pagkakataon. Galit na sabi, ngayon na ay ipagtatanggol ko si Chengye, bibigyan kita ng leksyon. Bago pa matapos ang kanyang salita, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa iyong mukha, mabilis ang kilos. Ang sampal ay may hangin, ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang kamay. Iyong unang inabot at hinawakan ang kanyang pulso, ibinagsak siya ng walang dignidad. Iyong bahagyang yumuko. Ang iyong mga mata ay nasa lupaing puno ng galit at kahihiyan, katiwala. Kung gusto mong tumulong sa iba, hindi naman bawal, ngunit dapat mong timbangin kung kaya mo ba. Bago ka pa man manakit, huwag mo nang ipahiya ang iyong sarili. Ang mukha ng katiwala ay namula. Nais niyang magsalita ngunit walang boses, tahimik ang paligid. Si Yenzong ay nakatayo. Hindi niya inaasahan na ang bagong dating na kapatid ay ganito katigas, kahit na sila ay lumaki sa tabi ng lolo. Ang matandang katiwala ay madali niyang ibinagsak sa sahig, at ang tingin ni Chengyin sa iyo ngayon ay nagpapakita na ng kaunting takot. Ito ay hindi isang dayuhan na basta-basta mapapagsamantalahan, ito ay isang taong may totoong kasanayan. Na bumalik na may dalang hangin ng labanan. Si Yanzhao ay namula sa galit, ikaw na baliw. Kapag dumating na sina tatay at nanay, siguradong papagalitan ka nila. Pagkatapos ng mga salitang iyon, bigla kang ngumiti.
Mahina at tamad ang tawa, may kasamang nakakatakot na walang ingat na tono. Ate, mali ang ginawa ko na sinuntok agad si kuya sa una pa lang. Ngunit hindi mo ba ako tinanong kung bakit ko siya sinaktan? Ang linyang ito ay parang isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos, na nagpamangha kay Yansao. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa hiya, panandali ang namumula at namumutla. Wala akong pakialam kung bakit, sigaw niya ng matigas. Ang pagsuntok ay mali. Ito ang pinakapangunahing aral. Umiti ka ng bahagya, ang iyong mga mata at kilay ay puno ng pangungutya. Pagkatapos ay tumingin ka sa katiwala na nakaupo pa rin sa sahig, ang mukha ay kulay abo. Kaya naman, katiwala, hindi kita ginalaw kanina. Ikaw ang unang sumuntok. Ito ay depensa ko lamang, tama ba? Kumindat ka. Mabagal ang iyong tono, parang sinasadya para marinig ng isang tao. Pagdating natin sa harap ni nanay, kailangan mo munang humingi ng tawad sa akin, pagkatapos ay magbitiw ka, at umuwi ka na sa inyo. Dahil sabi ni ate, kahit anong dahilan, ang pagsuntok ay mali. Ang linyang ito ay parang turok ng karayom na tumusok sa puso ng katiwala. Pula at puti ang kanyang mukha. Napabuka ang bibig, ngunit walang kahit isang salitang lumabas. Alam niyempre, na ang kanyang ginawang pagsuntok ay isang padalos-dalos na kilos. Ngayon ay ikaw ang may kontrol. At kung siya ay magsisimulang magtama ng mga dahilan, siya ang nasa mali. Si Yansao ay nakatayo sa tabi. Napatahimik din, walang masabi. Tinitigan ka niya, nanginginig ang mga daliri sa galit. Ikaw ay talagang bastos at walang katwiran. Hindi ako bastos at walang katwiran, kayo ang kapag nagbibigay ng rason. Hindi ninyo kailanman naisip na bigyan ako ng hustisya. Ang iyong labi ay nakaangat, may isang hindi maintindihang ngiti. Ngayon na kinuha ko na ito, huwag kayong magtataka. Hindi ba sinabi ninyo na ako ay baliw? Kung gayon, mas mabuti pang matuto kayong makipag-usap sa isang baliw ayon sa mga patakaran. Pagkatapos ay pumasok ka sa loob ng bahay. At isinara ang pinto ng malakas, na humadlang sa lahat ng galit at hiya sa pasilyo. Si Yansao ay galit na halos sipain ang pinto, ngunit wala siyang magawa. Inilan niya si Ichengye na namamaga ang mukha, at nagmamadaling bumaba sa hagdan. Pupunta na kami kina tatay at nanay ngayon, hindi nila hahayaan na maging ganito kakagahaman. Ilang sandali pa, may mga yabag na muling umalinggaw sa hagdan. Si Ichengye ay tila muling nagkaroon ng kumpiyansa. Itaas ang ulo, may halatang pagmamalaki sa mukha. Kumatok siya ng malakas ng 2 beses sa pinto. At nangungot siya ng masaya, Yikyu, hinahanap ka ni na tatay at nanay. Si Yansao ay nagtaas din ng baba. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala sa tagumpay. Tapos ka na, nakatayo ka sa pintuan. Ang iyong mukha ay walang pakialam, ang labi ay bahagyang nakaangat, ngumiti ng mahinahon. CJ, sa sala, ang ama na si Ye ay nakaupo sa pangunahing upuan. Kulay abo ang mukha. Ang ina na si Ye ay nakaupo sa tabi niya, tahimik ang mukha. Ngunit may mga pagdududa sa kanyang pagsisiyasat. Narinig na niya ang lahat ng pahayag, at naghihintay na ikaw ay umamin ng pagkakamali. Yikyu, nagsalita ang ama na si Ye, ang kanyang boses ay puno ng pigil na galit. Narinig ko na sinuntok mo ang iyong kuya at sinipa mo ang katiwala. Sa tingin ko, talagang wala kang disiplina. Wala bang nagturo sa iyo ng tamang asal? Saan mo natutunan ang ganyang walang modo na ugali? Tumingin ka sa mga magulang na nakaupo sa sofa, dahan-dahang itinaas ang iyong mga mata, hindi nagmamadaling sumagot. Mumisi ka lang, ang iyong boses ay malamig na halos masakit. Sila ba ay mga estudyante sa elementarya? Hindi ba nila kayang ayusin ang problema sa kanilang sarili? Kailangan pang maghanap ng mga magulang para humatol? Bahag kang humiti sa pagsabi nito. Ang iyong mga mata ay malamig na parang patalim. Sa tingin ko, hindi naman iyon problema nila. Kayo ang hindi nagturo sa kanila ng maayos. Ang linyang ito ay parang isang matalim na pako na biglang tumusok sa puso ng ama na si Ye. Ang ama na si Ye ay nagulantang, namula ang mukha, at hindi makapagsalita ng kahit kalahating pangungusap. Ang ina na si Ye sa tabi ay bahagyang napaikot ang noo, at sa wakas ay hindi napigilan na magsalita. Yikyu, sinabi ni Ichengye na hindi mo siya gusto. Dahil inagaw niya ang dati mong tahanan, kaya mo siya sinuntok. Totoo ba ito? Pagkatapos ng mga salitang iyon, yumuko ka at mumiti, parang nakarinig ng nakakatawang biro. Ayaw ko sa kanya. Ngayon lang ninyo ito natuklasan. Ang bagal-bagal ninyo. Ngunit sinuntok ko siya. Hindi dahil inagaw niya ang aking tahanan, kundi dahil siya ay karapat-dapat na pagsuntukin. Dahil siya, isang tagalabas, ay nagsasabi. Ang mga Ye ay mga taga-probinsya na hindi mahilig maligo. Kung hindi iyon dahilan para bugbugin, ano pa? Pwede ninyo akong hindi magustuhan. Pwede ninyo akong pagdudahan, pero hindi ninyo dapat magkunwaring inosente siya. Kayo ang nagdesisyon na bumalik ako sa bahay na ito. Pero paano ako mabubuhay dito? Balak ninyong hayaan akong umasa sa iba?
Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang natahimik ang paligid. Tiningnan ka ni Inang Ye. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tila napagtanto niya. Ang batang ito na kanilang ibinalik sa bahay ay mas mahirap harapin kaysa sa inaakala nila. Samantala, si I Cheng-yin na palihim na sumilip mula sa sopa. Nagbago ang kanyang mukha, nanginig ang kanyang puso. Si IQ ay hindi lamang baliw, kundi lubhang mapanuri. Nagseryoso ang mukha ni Amaye. Halos hindi sinasadyang tumutol siya. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Paanong sasabihin iyon ni Cheng-yin sa iyo? Napakasunurin niya. Mabait siya, paanong sasabihin iyon? Ang tono ay puno ng pagkiling at pagtanggi. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing naghahanap ka lang ng gulo. Nakita mo iyon at nagkibit balikat ka na lang. Umiti ka na walang pakialam. Kung ayaw ninyong maniwala, edi huwag. Kung sino ang pinaniniwalaan ninyo, lagi kong nakikita ng malinaw. Ang pahayag na iyon ay tila basta-basta lamang. Ngunit parang isang karayom na tahimik na tumusok sa pinakamahigpit na bahagi ng kapaligiran. Sa sandaling iyon, mula sa hindi kalayuan sa sala ay may ingay ng baston na kumakatok sa sahig. Si Lolo Ye ay dahan-dahang naglakad palabas mula sa koridor. Tiningnan niya ng matalim ang ilang tao. Ano ba ang inyong pinag-aaway-away? Sa oras na ito, mas mabuting tingnan mo ang progreso ng mga proyekto mo. Kapag nasira mo pa ang mga iyon, huwag ka nang manatili sa bahay na ito. Narinig mo ba? Pagkasabi niyon, agad na ibinaba ni Amaye ang kanyang ulo. Pinilit niyang umiti ng may pag-aabala. Tatay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako ay, sa tingin ko sobra kang walang ginagawa. Sumenya si Lolo at pinutol siya. Kumatok ang baston sa sahig. Ang tono ay hindi galit, ngunit may otoridad na hindi mapag-aalinlanganan. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Saka lang nakuha ni Amaye ang pagkakataon. Itinuro kanya at nagsimulang magsumbong. Si EQ, pagdating niya ngayon, nagdulot agad ng gulo. Hindi lang niya sinampal ang kanyang kuya. Pinatumba pa niya ang matandang katiwala na naglingkod ng mahigit 10 taon. Wala siyang paggalang sa bahay na ito. Tatay, sa tingin ko, pauwiin na lang natin siya kung saan siya nanggaling. Nang hindi na niya guluhin ang kapayapaan ng pamilyang ito. Nang marinig iyon, hindi agad nagsalita si Lolo Ye. Sa halip, dahan-dahan siyang umupo at matalim na tumingin sa iyo. EQ, nanakit ka ng tao. Pagkasabi niyon, tumingala ka at mahinahong nagsabi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lolo. Tumango siya. Bakit mo siya sinaktan? Tumingin ka kay Lolo Ye, mahinahon ang tono. Lolo, sinabi ni Cheng-yin na galing ako sa probinsya, hindi mahilig maligo, marumi. Sa tingin ko lang, kung hahayaan ang isang tagalabas na ganyan ang sabihin tungkol sa pamilya kung kumalat iyon, hindi maganda. Ang ikinatawa ng iba, dapat itong pigilan. Kaya, pinalitan ko kayo sa pagdidisiplina sa kanya, para malaman niya kung ano ang dapat sabihin, at kung ano ang hindi dapat sabihin. Pagkasabi niyon, nagbago ang kulay ng mukha ni Inang Ye. Nagkunot ang noo ni Amaye. Dahan-dahang kumatok ang baston ni Lolo Ye sa sahig. Biglang naging tensyonado ang hangin. Pumuti ang mukha ni Cheng-yin, nanlaki ang mga mata. Sumigaw siya ng naguguluhan. Kasinungalingan iyan. Hindi ko sinabi iyon sa iyo. Pinaparatangan mo ako. Inaaya lang kita maligo. Hindi mo siya pinansin. Kinuha mo lang ang iyong telepono. Alam kong sasabihin mo iyan. Malamig mong tiningnan si Cheng-yin. Kaya nag-record ako. Pagkatapos ng mga salitang iyon, pinindot mo ang play. Malinaw na narinig ang recording. Ang boses ni Cheng-yin, nasadya at mababa, mayabang at nanunuya. Malinaw na parang kutsilyo na pumuputol sa tainga ng bawat isa. Nang makita iyon, tuluyang natigilan si Cheng-yin. Nanlaki ang mga mata, halos hindi makatayo. Hindi niya inaasahan na magre-record ka. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan na i-play mo ito sa harap ng lahat. Nag-record ka sa akin. Matagal mo nang, namula at pumuti ang kanyang mukha. Halo ang kahihiyan at galit. Nanginginig ang mga labi, hindi makapagsalita ng buong pangungusap. Napangisi ka. Ngayon mo sinasabi iyan, inaamin mo na? Ang iyong tono ay magaan, parang tumutugon sa isang maliit na bagay. Pagkatapos ay tumingin ka kay Lolo Ye, walang emosyon. Mayroon pa bang sasabihin? Sa sandaling iyon, kahit si Amaye ay natahimik, bahagyang nagseryoso ang mga mata ni Lolo Ye. Tiningnan niya si Cheng-yin na halos umiiyak na. Ang tono ay nanatiling kalmado. Ngunit may bahid ng lamig. Sumimangot si Yecheng, may sasabihin ka pa ba? Namumutla ang mukha ni Yecheng, bumuka ang bibig, ako hindi ko iyon ibig sabihin. Hindi ko sinasadya, Lolo, ako ay di. Nag-aalboroto ka pa ba? Tiningnan lamang siya ng matanda ng malamig at mahinang sinabi. Sapat na ang pagtatanggol mo sa kanya. Sa mga salitang ito,
hindi na nangahas si Inang Ye na magsalita pa. Umupo siya sa kanyang pwesto. Tahimik ang sala. Dahan-dahan mong inilipat ang tingin kay Yesu. Tatay, hindi mo man lang makita ang katabi mong ilang taon ng kasama. Ang inampon mong anak, kaya naman ang kumpanya ay lalong nagkagulo, laging may pagtatalo sa pulong ng mga shareholder. At nagkaproblema ang daloy ng pondo sa ilang linya. Mahinahon ang tono mo, walang galit. Ngunit bawat salita ay tumatago sa puso. Kung ano ang sabihin ng isang tao, paniniwalaan mo agad, hindi mo iniimbestigahan. Hindi nag-iisip, titingin lang kung sino ang unang umiyak. Ang kakayahan ng apo ay hindi angkop sa pamumuno ng koponan. At hindi rin angkop sa pamumuno ng pamilya. Namilog ang mukha ni Efu, halos magulo ang mga tampok. Itinuro ka, nanginginig sa galit, ikaw. Anong tingin mo sa sarili mo? Mangahas mo akong turuan. Lalong nagalit si Amang Ye. Tatay, tingnan mo siya, wala na siyang pagkaapo. May anak ba na nagtuturo sa ama? Sa tingin ko, busog lang siya, dapat disiplinahin. Ang mga mata niya ay puno ng galit at hiya. Isang Panginoon ng tahanan, sa harap ng maraming tao, ay napagalitan ng isang anak na kakauwi lang, at hindi pa sinusuportahan ng ama, na wala ang mukha at dignidad. Ang nakatatandang Ye na nakaupo sa pangunahing pwesto ay bahagyang tinapik ang kanyang baston sa sahig at mabigat na nagsalita. Tama na, tama si Yekyu. Hindi nagtatanong kung ano ang totoo. Sasabihin agad na kasalanan ni Yekyu, ito ba ang kakayahan mo bilang tagapamahala? Marinig lang ang hangin, iisipin na umuulan. Kung sino ang umiyak, siya ang may katwiran, hindi mo magawa ang pangunahing pagusga sa katotohanan, paano ka susundin ng mga nasa ilalim? Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya, hindi para magdesisyon ka base sa emosyon. Hindi mo man lang makita ang maliit na alitan sa bahay. Gusto mo pa bang pamahalaan ang e-corporation? Umalis ka, ayusin mo ang merger case na hawak mo. Kung masira mo ito, wag na ang kumpanya, pati ang bahay na ito. Ay huwag ka nang bumalik. Nagangalit ang ngipin ni Amang Ye, kulay abo ang mukha. Ilang beses kumibot ang labi, sa wakas ay mahinang sumagot, Ifi. At ikaw na nakatayo sa tabi, namutawi ang isang tahimik na ngiti. Hindi malakas ang boses ng matanda. Ngunit may otoridad na hindi mapag-aalinlanganan. Saan may ama na hindi gusto ang tunay na anak, araw-araw ipinagtatanggol ang inampon. Ginagawang dayuhan ang sariling anak. Sa tingin ko, may problema talaga ang utak mo. Gusto mo bang humanap ako ng doktor para sa iyo? O baka naman ang ilang malalaking proyekto ng kumpanya ay kailangan bantayan ng iba para hindi mo na masira dahil sa ilang bulong. Pagkasabi nito, ang maliliit na manggas na ito, gumuhit ng isang mainit na ngiti, tatay. Huwag mo siyang kausapin ng ganyang galit, stress siya kamakailan, at maraming sunod-sunod na meeting sa kumpanya. Tumigil siya, lumambot ang tono, ngunit may kaunting maingat na paliwanag. At ang binibini mula sa pamilya Jayang ay magdaraos ng birthday party sa mga susunod na araw. Natatakot siya na si Yekyud ay magkagulo sa malaking okasyong iyon, kaya naman siya ay nainip at nagsalita ng mabigat. Pagkatapos ng mga salita ni Inang Ye, palihim siyang kumindat kay Yanzhao. Naunawaan ni Yanzhao. Agad siyang tumayo at sumang-ayon, Lolo. Biro lang naman ang sinabi ko sa kanya, bigla niya akong sinampal, na magaang mukha. Sabi niya siya pa ang nasaktan. Ang 5 marka ng sampal sa mukha. Sumulyap ng palihim sa mukha ng matanda, sabi ninyo. Kung ito ay sa okasyon ng pamilya Jayang, kung siya ay magiging ganyan ka-impulsive, baka makagalit ng isang tao. Ang buong pamilya natin ay malalagay sa alanganin. Tiningnan ko ang mukha niya, sabi niya. Hindi ito posible ang mukha niya. Sabi niya, hindi ito possible. 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 Sabi ninyo, kung ito ay sa okasyon ng pamilya Jayang, kung siya ay magiging ganyan ka-impulsive, baka makagalit ng isang tao. Ang buong pamilya natin ay malalagay sa alanganin. Sa tingin ko, wag na munang sumama si Utol sa pagkakataong ito. Hayaan siyang magmuni-muni sa bahay upang maiwasan ang kapahamakan na magdudulot ng problema sa atin, sinsero niyang sinabi. Sa narinig mo, bahagya kang umiti at tiningnan siya ng may ngiting hindi lubos. Natatakot kayong magkagulo ako. Bakit hindi na lang kayo mag-alala tungkol kay Ichengyin, iyang walang utak na bagay? Namutla ang mukha ni Ichengyin, may pagsulyap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero mabilis niyang itinago. EQ, bata pa si Ichengyin. Maikli pa ang panahon niya sa pamilyang ito, magpakatatag ka ng kaunti. Kalmado ang iyong mukha. Napatawa ka sa sarili, ang mga taong ito ay talagang ginagawa kang tanga.
Kung hindi ka talaga pupunta sa party na iyon, malamang tatawagin kang anak sa labas, anak ng bukid. Sa halip, si Chengyin, na may maputing makapal na mukha, ay mangangahas na yurakan ang iyong ulo at magmartsa. Lolo, hindi ako pupunta sa ganitong mahalagang okasyon. Kung malaman ng iba, hindi ba iisipin nilang masyadong mayabang ang pamilya kahit ang kaarawan ni Ginoong Jayang ay hindi dumalo. Sasabihin na tayo ay mayabang at hindi pinapansin ang pamilya Jayang. Pagkasabi pa lamang niya, natahimik ang lahat, tumango si Lolo Ye. Tama si EQ. Kayo, puro makitid na awayan, walang kahit anong tindig ng dakilang pamilya. Kung hindi kayo marunong sa usaping panlipunan, tumahimik na lang. Nakakainis pakinggan. Magsasalita pa sana ang ama niye. Pero pinatahimik siya ng tingin ng lolo. Tumayo ang lolo at tinapik ang iyong balikat. Lumambot ang kanyang tono. Tara na, YQ. Samahan mo si lolo sa laro ng chess at turuan mo ang mga tito at tiyo kung paano kumilos ng maayos. Makalipas ang isang araw. Ang kaarawan ni Miss Jayang ay sa wakas naganap ayon sa plano. Sa pagtatakip ng gabi, isang simple ngunit marangyang itim na may batch. Dahan-dahang pumasok sa daan sa harap ng villa ng pamilya Jayang. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang bumaba ay ang ina ni Ye. Nakasuot siya ng maitim na berding cheongsam, marangal ang tindig. Magandang ugali. Sumunod si Ians Hao, nakasuot siya ng puting suit. Mahinahon at magalang, gwapo at angkop, agad na nakuha ang atensyon ng maraming bisita. Maraming babaeng bisita ang nagbubulungan, halatang nakilala ang panganay na anak ng pamilya Ye. Pagkatapos, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumating, huminto sa hindi kalayuan sa likod nila. Bumukas ang pinto. Simple lang ang suot mong puting kamiseta, nagpapatingkad sa iyong paayat at tuwid na pangangatawan, maputing balat at kontroladong aura. Ang malamig na ugali ay nagtugma. Maraming dumaraang bisita ang hindi napigilang tumingin ng ilang beses. Nagbubulungan, sino iyon? Ang kakaiba ng ugali. Mukhang isa pang binata ng pamilya Ye. Tiningnan ka ni Ians Hao, bahagyang nanigas ang kanyang mukha. May pagsulyap ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi niya inakala na iyong galing sa probinsya. Ang taong mula sa bukid ay madaling makaakit ng atensyon ng mga tao, higit pa sa kanya. Sa sandaling iyon, isang kapansin-pansing kulay ginto na sports car ang dahan-dahang dumating. Bumukas ang pinto, isang matangkad at magandang babae ang bumaba. Nakasuot siya ng pinong kulay ginto na gown. Magandang katawan, pinong at magandang mukha. Paglabas pa lang, para siyang pangunahing tauhan sa ilaw. Nakita siya ni Chengyin sa isang sulyap, lumiwanag ang kanyang mga mata, at agad na nagmamadaling lumapit. May ngiting malumanay sa kanyang mukha. Seming, huminto ang babae. Hindi man lang tumingin kay Chengyin, sa halip ay dumiretso ang kanyang tingin sa iyo na nasa malayo. May sumilay na interes sa kanyang mga mata. Ito ba ang iyong nakababatang kapatid? Sumunod din ang tingin ni Chengyin. Tumango siya. Si EQ, narinig mo ito. Tiningnan mo siya ng bahagya, may malamig na tingin at tahimik na pagsusuri. Hindi nagsalita, napatawa na lamang sa isip. Ito ang babaeng iyon sa nobela. Ang pangunahing babae na nagdulot ng malagim na kamatayan ng orihinal na may-ari. Magsasalita ka pa sana, pero ang ina mo sa tabi ay unang ngumiti at nagsalita. Malumanay ang boses. EQ, ito si Ximing. Ang kasintahan ni Chengyin. Sumagot ka ng walang kahit isang simpleng ngiti. Pangkaraniwan ang tono, napakababa ng boses, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Kasintahan, medyo espesyal. Ang medyo espesyal na iyon. Bahagyang kunot ang noo, tonong walang pakialam ngunit matalas na parang kutsilyo. Napahinto si Chengyin ng bahagya. Nagtaas ng kilay si Chen Ximing, lalong lumalim ang kanyang tingin. Ang tingin ni Chengyin ay laging nasa Chen Ximing, nakita niyang mula nang bumaba ito, ang kanyang tingin ay laging nasa iyo. Hindi niya napigilang makaramdam ng pagkadismaya, kumunot ang noo at hinila ang kanyang braso. May bahid ng di kasiyahan sa tono. Ximing, siya nga ang kapatid na sinabi ko sa iyo dati. Nang marinig ito ni Chen Ximing, sa wakas ay inalis niya ang tingin at pumikit ang kanyang mga mata. Tila humingiti ngunit hindi, nagtanong, yung kapatid na basura. May sadyang paghamak sa kanyang tono. Subalit ang kanyang tingin ay mailalim na dumaan sa direksyon mo, at may pangingilaw na pumula sa mata ni Icheng. Pero ang mukha niya ay nagpanggap na walang sala, mahinang tumugon, may bahid ng pagkaapi sa tono. Hindi ko rin alam kung bakit bigla siyang nagalit, baka dahil sa ilang biro ko. Nang marinig ito ni Chen Ximing, pumangot siya, ang ganda ng mukha. Natila walang panganib, ngunit ang puso ay itim, sayang ang anyong ito. Hindi masyadong malakas ang boses niya, ngunit hindi rin sinadyang ibaba, parang sinadya para marinig ng isang tao. Nang marinig ito ni Icheng, nasiyahan siya sa loob, ibinaba ang ulo at pinikit ang mata. Parang isang mabait at mabuting biktima,
walang sala niyang sinabi, baka natatakot ang kapatid na ako ay kunin ang lugar na para sa kanya, ngunit hindi ko naman pinangarap na makipag-away sa kanya, sobra siyang sensitibo. Nang marinig ito, kumalma ang tingin ni Chen Ximing at may haplos ng pagmamahal sa tono. Inabot niya at hinimas ang ulo nito. Parang inaalo ang isang aso na naapi, huwag kang mag-alala, Yi Cheng. Ako ang kasintahan mo, sa susunod na manggulo siya sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Tiyak na ipagtatanggol kita. Ngumiti si Yi Cheng na may tagumpay. Ngunit mabilis na tinakpan ng isang maamong anyo. Sumunod siyang tumango, mahinang sumagot. Salamat, ate. At ikaw na nakatayo sa malayo sa tabi ng hardin. Yumuko at pinagpag ang alikabok sa damit. Ang galing mo namang umarte. Dahan-dahan kang umiti, parang tumatawa o parang naghihintay na may tao. Sa malaking eksenang ito na maipakita ang tunay na kulay, ang ballroom ay kumikinang sa ginto. Maliwanag ang kristal na ilaw, puno ng mga panauhin. Dinala ka ng iyong ina sa loob. Sa daan, maraming tao ang tumingin sa inyong mag-ina. Biglang, isang matinis ngunit pamilyar na boses ang umalinggaw, o bumalik ka na, EQ. Si Ian, Feng Yao iyon. Umiti siya ng may kahulugan, mahinang nagtanong. Ito ba ang nawawala ninyong anak? Bahagyang tumango ang iyong ina. Ang kanyang mukha ay nagpapanatili ng magandang ngiti. EQ, halika. Tawagin mo si Tita Feng. Itinaas mo ang iyong mata, may kapayapaan at distansya. Ngayon, nakasuot ka lang ng simpleng puting damit, matangkad at tuwid ang tindig. Ang iyong aura ay malamig, mahina at magalang ang boses, tita. Tiningnan ka ni Feng Yao, may pagsusuri sa kanyang mata, mukha kang maayos. Sa probinsya lumaki, tiyak maraming paghihirap pero okay lang din. Ang lugar na iyon ay nagpapalakas ng tao. Pero pagbalik mo dito, mag-ingat ka sa iyong kilos at pananalita. Para hindi ka mapahiya at madamay ang mukha ng pamilya Ang sinabi ay mahinahon. Parang paalala, pero mas parang isang tahimik na babala. Ang ngiti ng iyong ina ay lumiit. Pero hindi siya sumagot, hinawakan lang ang likod mo bilang senyales na huwag kang sumagot. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Feng Yao. Inigpitan niya ang hawak sa kanyang bag. Isang sagot ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit dahil sa galit, lumakas ang boses. EQ, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ang biglaang lakas ng boses ay nakaakit ng tingin ng maraming panauhin. Nagbulungan sila, ngunit tila hindi ka naapektuhan. Ganoon pa rin ang iyong malamig na anyo. Si Tita Feng ang dapat mag-ingat, laging sinasabi na ang iba ay hindi karapat-dapat. Pero sa ballroom na ito, ang pinaka-hindi karapat-dapat ay marahil kayo. Hindi malakas ang iyong boses. Ngunit ang bawat salita ay matalas, isa-isang pumapatol sa puso. Nang marinig ito, namutla si Feng Yao. Bumukas ang kanyang labi, ngunit hindi makapagsalita. Ipinagpatuloy mo ang iyong malamig na tono. Alam ko, ang negosyo ng pamilya Feng ay malapit ng bumagsak. Ang pagdalo mo sa ganitong okasyon ay hindi para suportahan, hindi para sa karangalan, kundi para tingnan. Kung may pagkakataon kang mandaya ng puhunan. Pero kung mandaya ka sa iba, baka posible, pero kung sa pamilya ko. Tita Feng, nananaginip ka yata. Pagkasabi ng mga salitang iyon, nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Ang mukha ni Feng Yao ay nagbago mula puti hanggang asul, hindi makapagsalita. Ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa bag ay nanginginig. Tama ang lahat ng sinabi mo. Pagkatapos, hindi mo na siya tiningnan. Tumalikod siya ng malamig, parang isang laban lang na tinanggal na parang alikabok. Naiwan ang mga panauhin na nag-uusap-usap, iyon daw ang tunay na anak ng pamilya magaling magsalita. Hindi ba sa probinsya siya lumaki? Ang ganyang presensya, parang hindi kulang sa karanasan. Sa loob ng villa, malambot ang ilaw, nagkakatipon-tipon ang mga panauhin, narinig na ang birthday party na ito. Talaga namang pagpipilian para sa prinsesang si Jiang Hangsu, pabulong na sabi ng isang babaeng may perpektong makeup. Si Miss Hangsu, narinig ko rin. Ang pamilya Jiang ay iisang anak sa 3 henerasyon. Si Jiang Hangsu ay tunay na hiyas ng pamilya, maraming binata mula sa mayayamang pamilya. Ngayon ay determinado silang mag-iwan ng magandang impresyon, sabi ng isa pa, ang boses ay hindi maitago ang pagkainip. Sa oras na iyon, sa hagdan, isang matandang may puting buhok, ngunit masigla ang espiritu, may itim na tungkod na gawa sa ebony. Lumakad ng dahan-dahan pababa, suot ang maitim na Chinese suit, may mabigat na mukha. Siya ang matandang Jiang Gochuan ng pamilya Jiang, at sa tabi niya ay isang babaeng naka-white high-neck sweater. Siya ay matangkad at payat, ang kurbada ng bewang ay malambot at maganda. Ang mahahabang binti ay tuwid at mahaba, ang mga panauhin sa paligid ay napabuntong hininga.
Iyon ang prinsesa ng pamilya Jiang, talagang napakaganda, sa sandaling iyon. Itinaas mo rin ang iyong ulo, at ang iyong mga mata ay nagtagpo mula sa malayo, huminto si Jiang Hangsu. Bahagyang ikiling ang ulo, ang kanyang mga mata ay walang init sa pagdaan sa karamihan, parang hangin na dumadaan sa tubig. Ngunit nang makita ka, parang nag-atubili ang kanyang tingin, mabilis. Isang mayaman na babae na naka-light gold na gown ang lumapit na nakangiti, masigla ang mukha. Naku, kaarawan ni Hangxi ngayon, siguradong masaya kayo, matanda. Umupo si matandang Jiang sa isang solong upuan sa tabi, kulay rosas ang kutis. Umiti ng mabait, natural, si Hangxi namin. Maraming tao ang nagbigay pugay, paano hindi matutuwa, pagkasabi niya. May isang nakasuit na nasa katanghalian na lalaki na lumapit, may bitbit na. Magandang kahon na pambalot, matanda, isang taon nang mas matanda si Hangxi. Binabati ko si Hangxi ng tagumpay sa karera at lahat ng ninanais. At binabati rin kita ng mahabang buhay at kaligayahan, kumaway si matandang Jiang. Hindi niya kinuha, umiti siya at tumingin sa tagapangasiwa sa likod. Laoli, itabi mo ang regalo at saka siya bumuntong hininga. Nagkomento, naalala ko tuloy. Matanda na ako, araw-araw naghihintay na si Hangxi ay makahanap ng mapagkakatiwala ang nobyo. Pero ang babaeng ito, masaya siyang mag-isa, pati ako ay nababahala. Pagkasabi niya, nagtawanan ang paligid, maraming may. Malalim na tumingin kay Jiang Hangxi na nakaupo sa sopa. May ngumiti, may sumuri, may komplikadong emosyon. Ngunit si Jiang Hangxi ay tamad na sumagot, bahagyang ikiling ang ulo, mahaba ang pilik mata na nakayuko. Walang ekspresyon, parang walang kinalaman sa kanya ang lahat, tumayo ka sa labas ng tao. Pinapanood ang eksena, may bahagyang ngiti sa labi, anong normal na babae. Ganyan nakatanda, wala pa ring nobyo, hindi nag-iibigan. Baka hindi siya walang lalaki, kundi ayaw niya ng lalaki, ang tamad at mapagmataas na itsura ni Jiang Hangxi. Parang hindi siya mag-aalala sa kahit anong lalaki, lolo. Hindi ba baka ang apo mo ay may kasintahan sa labas? Naisip ko ng pabiro. Biglang may isang masiglang boses mula sa harap, lolo. Naalala niyo ba ako? Isang binata na nakaayos na suit ang lumabas. Mumiti ng masigla, parang ako ay mag-a-apply bilang manugang. Tiningnan siya ng ilang segundo, nagdagdag ang binata ng may kumpiyansa, ako ang dating kapitbahay ng ate. Noong bata ako, madalas akong pumunta sa inyo, pinakain niyo ako ng prutas 2 beses, tumayo ka sa tabi. Tiningnan mo siya, aba, nag-apply na agad ito. Noong bata, maliit siya, sabi niya at tumingin kay Jiang Hangxi, Hangxi. Naalala mo ba siya? Bahagyang itinaas ni Jiang Hangxi ang kanyang talukap, mahina ang boses. Hindi ko naaalala, walang init sa kanyang mga mata, parang isang estranghero. Hindi man lang nagpanggap na magpakatino. Pagkasabi niya, natigilan ang ngiti ng binata, ilang segundo. Naguguluhang inilapag ang regalo, nakakahiyang parang binuhusan ng malamig na tubig, sumunod ang mga tawa sa paligid. Ang ina niya na nakatayo sa gilid, saka napansin na hindi kagaanong gumagalaw. Lumingon siya at tinawag. Yikyu, bakit ang layo mo? Bakit hindi ka pumunta rito? Sumagot ng mahina, marami kasi tao, ma. Saan ako makikisiksik? Sabi niyang takot sa dami, pero sa isip mo ay malinaw na ang lahat. Ang salo-salo ng pamilya Jiang, magaraman pero sa totoo lang. Isa lamang itong pinong laro ng interes. Ang pamilya Ye, gaano man kabulok. Hindi pa naman sila bumaba sa antas na makakapantay sa pamilya Jiang. Laging malinaw ang isip mo. Walang labis na pangarap para sa ganitong bagay. Kung kailangan talaga ang pamumuhunan ng Jiang, ang tamang paraan ay makipag-usap ng seryoso sa proyekto. Ang ina mo, may hawak na baso ng alak, lumapit at mahinang sinabi sa iyo, si Chengyin yata ay nasa silid pahingahan sa tabi. Tawagin mo siya, huwag siyang magtago palagi. Sumagot ka ng walang emosyon. Lumingon ka patungo sa silid pahingahan. Sa dulo ng pasilyo, maganda ang soundproof. Pagpasok mo, agad mong nakilala si Chengyin. Nakaupo siya sa gitna, katabi si Ian Zhao. Isang grupo ang nakaupo, may nagsasalitang tumatawa. Hindi ka agad nakialam. Sa halip, sumandal ka sa pintuan at tahimik na nanood. Gaya ng inaasahan. Ilang minuto lang, lumiko ang usapan. Ngumiti si Chengyin at lumingon. Ang tono ay may bahid ng sadyang gaan, alam niyo ba ang kapatid ko? Nandito rin siya. Sadyang binigyang diin niya ang mga salitang kapatid ko. Isang binatang nakaupo na naka-cross legs ang sumabad. Yung taong probinsya na pinulot, pagkasabi, tumawa ang ilang kabataan. Para bang nakarinig ng isang katawa-tawang biro. Nagkunwaring walang magawa si Chengyin, pumalakpak, hay, huwag ganyan. Bagong dating lang siya, hindi pa sanay sa ganitong kapaligiran. Bagaman ganito ang sinabi niya.
Ang ngiti niya ay hindi maitago ang pagmamataas, parang ginagawang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mataas na katayuan. Mas tuwirang tumawa si Ian Zhao. Hindi sanay, malamang. Isang barbaro, paano masasanay sa modernong sibilisasyon? At sa sandaling ito, ikaw, nakasandal sa pinto, narinig mo ng malinaw ang lahat. Isang ngiti ang dahan-dahang pumutok sa sulok ng iyong bibig, at itinaas mo ang iyong paa at pumasok. Hindi mabagal o mabilis ang kilos, tumingin sa paligid ng mga tao, sa huli ay tumigil kay I Cheng-yin. Mahinahong sinabi, inatasan ako ni nanay na hanapin ka. Biglang tumigil ang tawanan ng lahat. Biglang tumahimik ang hangin. Ilang mga tingin ang sabay-sabay na dumapo sa iyo. Nakita ka ni I Cheng-yin na pumasok. Agad na nagkunwaring nagulat, may bahid pa ng pag-aalala bilang kuya sa kanyang tono, kapatid, nandito ka na. Mahinahon ang kanyang tono, parang hindi siya ang nagsabi kanina na barbaro ka at probinsyano. Ganoon ba? Taimtim ba ang tawa ng iyon? Parang biglang nagyelo ang hangin. Sandaling natigilan ang ngiti ni I Cheng-yin. Pagkatapos ay pilit nang umiti muli, talagang nagiging mas nakakatawa ang kapatid. Sa kabilang sala, sinamantala ni Jiang Haixue ang sandaling nakikipag-usap ang lolo sa mga bisita, magandang tumayo at umalis, hindi ginulo ang sinuman. Samantala, sa silid pahingahan, unti-unting naging mabigat ang kapaligiran. Isang babaeng maayos ang pananamit ay tiningnan ka mula ulo hanggang paa. Bahagyang umiti, hindi pala kaibigan ang ngiti. Ikaw yung Yikyu na gustong agawin ang mga magulang ng aming Yi Cheng-yin. Pagkasabi niya, isang lalaki sa tabi niya ay agad na sumabak, uy, wala siyang imik. Unang beses ba siya sa ganito kalaking bahay? Natulala sa takot, lalong lumakas ang tawa ng babae, tinakpan ang bibig at nag-exaggerate na nagsalita. Talagang mala si I Cheng-yin. Paano nagkaroon ng ganyang kapatid? Medyo may itsura naman. Pero nakakahiya. Nagkunwaring nasasaktan si I Cheng-yin, huwag kayong magsalita ng ganyan. Si IQ ay hindi lang sanay. Tumayo ka roon na tahimik, ngunit lumalamig ang iyong tingin. Pagsang-ayon ng isa pang lalaki. Yan Zhao, sa susunod ay dalhin mo ang kapatid mo para makakita ng mundo. Kung hindi, paano kung matakot siya? Ibinigkis ni Yan Zhao ang kanyang braso at bumuntong hininga ng malamig. Matakot sa kanya? Sa tingin ko siya ay napakatuso. Unang araw pa lang sa bahay ay marunong na magpakaawa. Sa tingin ko ay nagnanasa siya sa ari-arian ng pamilya. At inosente, siya ang may pinakamalakas na kalkulasyon. Nakinig si I Cheng-yin. Bumuntong hininga ng mahina, sapat lang ang boses para marinig ng lahat. At Yan Zhao. Kapag sinabi mo ang mga ito, malulungkot na naman siya. Puno ng pagmamalasakit at kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang tono ay lihim na nagpapasiklab. Umisi si Yan Zhao, hayaan siyang malungkot. Sino ang nagpapahintulot sa kanya na magnasa ng mga bagay na hindi para sa kanya? Kung hindi siya sakim, saan manggagaling ang mga luhang ito? Habang naghihintay ang lahat na magalit ka, dahan-dahan mong ibinuka ang iyong mga mata, tahimik at matatag ang iyong tingin. May ngiti sa iyong mga labi, napaka-interesante ninyo, ganito kayo tumayo sa mataas na moralidad para manghusgad. Higit na katawa-tawa kaysa sa inaakala ko. Dahan-dahan kang naglakad patungo sa coffee table, kumuha ng isang pirasong cake mula sa pinggan. Yumuko ka at marahang kumagat, sa kamariing naglakad patungo sa lalaking dati kang pinagtawanan, matatatag ang mga hakbang. Parang pumapasan sa isang tahimik na alambre, may ilang walang ingat na presyon. Sa una ay nakatayo ng tuwid ang lalaki. May ngiting ng uyam sa kanyang mga labi, naghihintay na may mapagtawanan. Ngunit nang dumapo ang iyong tingin sa kanyang mukha. Malamig, may bahid ng banta, tumibok ng malakas ang kanyang puso at hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang. Nabangga sa paa ng upuan, umuga ang kanyang katawan at halos hindi nakatayo ng matatag. Dahan-dahan mong iniabot ang iyong kamay at hinawakan ang kanyang baba. Malinaw at kalmado ang iyong tingin. Parang nag-iisip kung saan sisimulan upang mas umiyak ng malakas ang kalaban. Ang pangit ng mukha na ito, walang mawawala kung masira. Pagkasabi mo, ang kulay ng mukha ng lalaki ay unti-unting pumutla at ang kanyang noo ay nagpapawis na. Kuya, bigla kang lumapit at marahang tinapik ang kanyang pisngi. Parang umaaliw o kaya inagpapahiya, ang liit ng loob mo, ganyan ka ba lumaban? Isa kang tigre na gawa sa papel, madaling madurog. Huwag kang lalapit. Nangamba ang lalaki. Gustong umatras ngunit hinawakan mo ang kanyang kurbata, biglang sumikip ang kanyang liig. Nawalan siya ng balanse, hinila mo siya paatras at bumagsak siya ng malakas sa sahig. Isang mapurol na tunog, sumasakit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Bago pa siya makareact, mabilis mong sinipa siya ng tuwid, halos mapabalik-balik siya ng 2 beses, nagbago ang hugis ng kanyang mukha. Naibaba ang kanyang ilong.
Nagsimula na siyang sumigaw, ngunit tinapakan mo na ang kanyang kamay. Idinikit ng sapatos ang kanyang mga daliri, namutla siya na parang papel, nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Ngunit yumuko ka, napakababa ng iyong boses, malinaw na parang nasa tabi ng kanyang tainga. May halos malupit na lambing, kuya, napakaswerte mo. Ang mga sinipa ko, lahat ay nagbibigay sa akin ng 5 bituin na rating. Pagkasabi ko, natahimik ang buong lounge. Ang mga dati kang pinagtawanan ng walang hiya, lahat ay natigilan, ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon ay may tunay na takot. Alam mo naman pala na maraming tao. Bakit ang saya-saya mong tumawa kanina, natatakot kang hindi ka marinig? Isang pangungusap ang pumutol kay Chengye, pumuti at pumula ang kanyang mukha. Ang imahe ng mabuting kuya na kanyang ginawa ay biglang gumuho. Ang lalaking sinipa mo kanina, nakatakip pa rin ang kanyang mukha, wala nang kapalaluan sa kanyang mga mata. Tanging malinaw na takot ang natitira. Sa wakas ay naunawaan niya, hindi ka isang malambot na prutas na basta nalang aapiin, kundi isang matinik na tao, isa nang umingiti habang nananakit, isa na malupit sa kanyang mga suntok. Ang iyong tingin ay dumapo sa kanila, kalmado ang iyong boses na parang pinag-uusapan ang panahon, ngayon ay tinuturuan kita. Pampagana lang ito. Kung gusto mo pang galitin ako, huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para pahirapan kayo hanggang sa gusto ninyong mamatay. Isang pangungusap, parang pako na nakaipit sa sahig. Malinaw at matalas, kinilabutan ang lahat. At sa oras na iyon, sa may salamin ng pinto ng lounge, isang anino ang tahimik na tumayo, nakatayo si Jiang Hangsu sa tabi ng pinto. Nakasabit ang kanyang mga braso, interesadong nakatingin, may ngiti ng ditiyak na kahulugan sa kanyang mga labi. Ang taong ito ay si EQ. Medyo cute siya. Sa loob ng banyo. Nakatayo ka sa harap ng salamin, nakayuko ang iyong mga mata, hinuhugasan ang iyong mga kamay. Parang may itinataboy kang di nakikitang dumi. Mahahaba ang iyong mga daliri, ngunit may kilos na. Parang isang pagkagumon sa kalinisan, paulit-ulit mong hinugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon, pati ang pagitan ng iyong mga daliri ay hindi mo pinalampas. Nang ikaw ay nagbabanlao sa huling pagkakataon, biglang pumasok sa iyong paningin ang isang manipis at maputlang pulso. Isang magandang pulso, halos hindi totoo, mahahabang buto. Kulay ng jade na balat, kumikinang sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong mga mata. Ang iyong tingin ay gumalaw mula sa pulso pataas, dumapo sa malamig at tahimik na profile ng babae, matangos ang kanyang ilong. Mahahaba ang kanyang pilikmata, ang kanyang mga labi ay may banayad ng ngiti, ito ay si Jiang Hangsu. Nakilala mo siya, tumigil ang iyong tingin at babalik ka na sana. Mahina ang iyong boses, makiraan. Ngunit si Jiang Hangsu ay marahan. Naglabas siya ng maliit na bote ng alkohol na spray mula sa kanyang bulsa at hinadlangan ka, mag-disinfect ka. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit parang alam na niya ang iyong pagkagumon. Pagkasabi niya, napahinto ka, lumitaw ang presyon sa iyong mga mata, paano niya nalaman? Hindi mo namamalayan na iniabot mo ang iyong kamay, lumapit si Jiang Hangsu at bahagyang nag-spray ng alkohol sa iyong palad. Agad kumalat ang preskong amoy ng alkohol. Sinabi mong salamat, bakit mo sila sasaktan? Inilagay ni Jiang Hangsu ang spray pabalik sa bulsa. Bagong estudyante ang tanong, mahina ang tono parang simoy ng hangin. Hindi ba iyon ang pagmamatwid? Bahagya kang umisi, hindi sumagot. Biglang lumapit si Jiang Hangsu, mahinahon ang tindig, ang gwapong bata. Mumiti siya ng marahan, may pagkamalandi, sinasabi ko lang ang totoo. Itinuwid mo ang iyong ekspresyon, nakatitig sa kanyang pinong mukha, mahahabang pilikmata. Ang puti-puti ng pisngi, maganda talaga ang babaeng ito, pero mas maganda ang babae. Mas delikado. Pinigilan mo ang kakaibang kaba sa dibdib, ganyan ka ba kaluwag sa lahat? Mumiti si Jiang Hangsu nang walang pakialam, bago umalis, lumingon at tumingin sa iyo. Sa mga taong interesado lang ako. Makalipas ang kalahating oras, sina Chengye at Yan Zhao ay nagmamadaling hinanap si Inang Ye. Nauunang nagsalita si Chengye. May pag-aalala ang boses, sadyang pinababa ang tono, ako. Talagang ginawa ko ang lahat, pero masyadong mainitin ang ulo ni EQ, hindi ko siya mapigilan. Noong oras na iyon, nagpapahinga si Inang Ye sa upuan, iminulat ang mata, bahagyang nagtaas ng kilay. Anong sinabi mo? Kanina sa silid panalanginan, hindi lang ako sinaktan niya. Dito tumigil si Chengye, sinaktan din niya ang mga ginoo ng pamilya Jin at pamilya Chen, hindi ba sila madaling pakisamahan? Paano kung malaman ng kanilang mga magulang at maningil sa pamilya Ye? Sinaktan pa niya ang mga anak ng Jin at Chen. Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Inang Ye, si Yansu naman ay nagdagdag ng apoy, maisi.
Nandoon din ako, hindi magaan ang kanyang hampas, namamaga ang mukha ng dalawang iyon. Halos umiyak na si Ginoong Jin, sang-ayon agad ni Ichengje. Kung ayaw maniwala, tanungin mo ang ibang naroon, lahat sila ay nagreklamo sa kanilang mga magulang, binanggit ang pangalan ni EQ na malupit. Sinasabi ko ito para sa kabutihan ng pamilya natin. Ilang sandaling tumahimik si Inang Ye, may pag-aalinlangan na sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto, pumasok ka. Gaya ng dati, tamad-tamad ang anyo, hinuhugasan pa ang mga daliring kakatapos lang linisin, pagkapasok. Nagtagpo ang mga mata mo at si Inang Ye na nasa gitna. EQ! Biglang tumayo si Inang Ye. Biglang bumagsak ang boses, sinaktan mo ang iyong kuya, at sinaktan mo rin sina Ginoong Jin at Ginoong Chen. Huminto ka, hindi man lang nagtaas ng talukap ng mata, parang tinanong ng hindi mahalagang bagay. Walang pakialam na mahinang sabi. Ano? Ang iyong tamad at walang pakialam na ugali ay biglang pumukaw sa kalooban ni Inang Ye. Nakita ito ni na Ichengye at Tianzhao, lalo pang lumakas ang kanilang loob. Ma, tingnan mo. Hindi niya iniisip na mali siya. Malamig na sabi ni Ichengye, pero hindi maitago ang saya sa kanyang labi. Pinagalitan namin siya, sasaktan niya kami, paano pa kami makakasama sa kanya sa hinaharap? Samantala, ang mga Ginoong Jin at Chen na sinaktan mo noon ay nagbalik na galit na galit. Bawat isa ay may mukhang naghihintay ng magandang palabas, tila pinalaki na nila ang kwento at naikala. Ngayon ay naghihintay silang makita kang magdusa, nakasandal ka sa haligi sa dulo ng koridor, napapaligiran ng mga mayayamang babae at binata. Pero parang walang pakialam na manonood, walang ginagawa, nagtaas ng kilay, walang kahit anong kaba. Namula ang mukha ng Ginoo ng pamilya Chen, galit na sabi, EQ, kanina sinaktan mo ako. At ganyan ka pa magmukha, humingi ka ng tawad. Kung hindi ka makakaalis dito ngayon. Pagkatapos, dahan-dahan kang nagtaas ng ulo, ngumiti ng may panunuya, bakit? Ito ba ang bahay mo? Sabi mo hindi ako makakaalis, hindi ako makakaalis. Mas mabuti pang tanungin mo muna ang opinyon ng pamilya Jiang. Ang yabang mo, sino ang nagturo sa iyo ng ganyang kagaspangan? Agad na naging kulay bakal ang mukha ng Ginoo ng pamilya Chen. Galit na sabi, sige, sumama ka sa akin. Puntahan natin si Lolo Jiang, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Pagkatapos, nagkibit balikat ka, tamad na tumayo, mag-akay ka. Tingnan natin kung ano ang iyong mapagtalunan. Ganito silang nagmamadaling nagtungo sa sala, hinila ang atensyon ng maraming bisita. Sa oras na iyon, nakaupo si Lolo Jiang sa pangunahing upuan, may hawak na isang tasa ng mainit na puertia. Tahimik at payapa, nang makita ang maraming tao na maingay na pumapasok, tiningnan lang sila ng matanda. Bahagyang nagtaas ng kilay, lumakad ka ng hindi nagmamadali, sa harap ng mga tingin sa buong silid. Walang kahit anong takot sa iyong mukha, lumapit kay Lolo Jiang, mahinahon at mairespeto ang boses. Lolo, pasensya na sa abala. Ang kuya na ito. Tiningnan mo si Chen Xiao, may bahid ng panunuya ang iyong tono, tila may mali kang pagkaunawa sa akin. Pinilit mo akong isama para istorbohin ka. Nang marinig iyon, inilapag ni Ginoong Jiang ang kanyang tasa, at may bahid na interes sa kanyang mga mata. Banayad na tono, hindi naman istorbo, sabihin mo na. Ano ba talaga ang nangyari? Lolo Jiang, hindi mo alam. Nagmamadaling nagsalita si Chen Xiao, galit ang tono, siya sa loob ng lounge. Sinaktan ako at ang dalagang si Jin, napaka-arugante, walang respeto sa nakatatanda. Wala siyang paggalang sa mga patakaran. Mga patakaran, bigla kang umiti. Mahinahon mong sinabi, kanina, noong pinagtawanan mo ako sa harap ng marami at hinamon mo ako ng away. Nasaan ang mga patakaran? Paulit-ulit mong sinasabi na ako'y probinsyano, na hindi ako karapat-dapat tumayo rito. Kinikilala ba ng pamilya Jiang ang ganyang mga patakaran? Sa mga salitang ito, nagtinginan ang mga tao, ang kapaligiran ay nanlamig ng kalahating segundo. Nagtaas ng kilay si Ginoong Jiang. Lalong lumalim ang kanyang tingin, dahan-dahang tumunog ang kanyang boses, ganoon ba? Pagkatapos ng mga salitang iyon, nanigas ang mukha ni Chen Xiao, saglit na hindi makapagsalita. Noon lang napansin ni Ginang Ye. Nang makita ang sitwasyon, agad na sinisi, EQ. Paano ka makakasuntok sa harap ng marami? Ito ay kaarawan ni Ginoong Jiang, ginulo mo ang kaarawan ng iba. Nakakahiya naman, humingi ka ng tawad, pagkatapos tumango ka. May panatag na tono, handa akong humingi ng tawad sa iyo, ngunit hindi sa kanila. Sa mga salitang ito, hindi napigilan ni Ginoong Jiang ang mahinang tawa, may kasiyahan sa kanyang mga mata. Mahinahong sinabi, medyo kawili-wili. Nang makita ito, nagulat si Ginang Ye. Unti-unting napagtanto na ang bagay ay hindi gaanong simple gaya ng kanyang naisip. Dahan-dahang tumingala si Ginoong Jiang. Ang kanyang paningin ay sumulyap sa mga nagagalit na kabataan, ang kanyang mga mata ay walang pagbabago.
ngunit may bahid ng pagsusuri at otoridad. Totoo ba ang sinabi niya? Pagkatapos ng mga salitang ito, parang biglang nawala ang temperatura sa hangin, nagtinginan ang lahat, saglit na walang nangahas magsalita. Ang puso ni Chengyin ay tumibok ng malakas, alam niyang hindi na siya maaaring manahimik. Mabilis siyang nagpanggap na may inosente at nasasaktan na ekspresyon. Lolo, hindi po ganoon, nagkakamali siya. Huwag mo siyang pakinggan, nagbibiro lang kami ng biglaan, ngunit siniseryoso niya ito. At sinaktan pa kami. Wala na kaming magawa, kaya pumunta kami sa inyo para humingi ng katarungan. Habang nagsasalita siya, palihim niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Ginoong Jiang. Ngunit si Ginoong Jiang ay nakatikom lang ang mga labi. Hindi nagsalita, walang emosyon sa mukha, hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Kahit na ang kanyang tingin ay hindi man lang siya pinansin. Sa sandaling iyon, tumibok ng malakas ang puso ni Chengyin. Unti-unting napagtanto na si Ginoong Jiang ay hindi siya gaanong pinapaboran. At bago pa man magsalita ang matanda, isang napakalinaw at napakalamig na boses ang biglang narinig mula sa kabilang dulo ng sala. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko malalaman na mayroong taong ganito kahiyahiya sa mundo. Dahan-dahang lumakad si Jiang Hansui, ang kanyang mga mata ay lumibot sa mga tao. Sa sandaling makita ni Ginoong Jiang ang kanyang apo, ang dating malamig na ekspresyon ay biglang lumambot, may ngiti sa kanyang boses, Hansui. Bakit ka narito? Hindi agad sumagot si Jiang Hansui, sa halip ay dumiretso siya sa harap mo. Bahagyang ibinaba ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay nasa iyo. Sa sandaling iyon, tila may bahid ng ngiti sa kanyang mga mata, na parang interesado sa komedyang ito. O parang interesado sa iyo. Tumayo ka na nakikipagtagpo sa kanyang tingin, hindi nagsalita. Sa unang pagkakataon, malinaw at malapitan mo siyang tiningnan. Ang pilik mata ni Jiang Hansui ay napakahaba. Bahagyang nakaangat ang dulo ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi malamig ngunit napakatahimik, nakita ko lahat kanina. Mahinang sinabi ni Jiang Hansui, ang boses ay parang tubig na humahampas sa bato, ngunit malinaw na umalinggaw sa tainga ng bawat isa. Narinig ko ang buong pangyayari sa hagdanan. Mahinahon siyang tumingin kay Chengyin, sinabi ninyo na si Xiu ay isang anak sa labas. Na siya ay may masamang ugali, hindi karapat-dapat na magdala ng apelyidong Ye, at siya ay bumalik para lang sa mana. Ang bawat salita, bawat letra na sinabi ninyo, hindi ko pinalampas. Kaya kung sino man ang may reklamo, magsalita lang, nandito ako para manood at makinig. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang naging tahimik ang paligid na maririnig ang pagbagsak ng karayom. Noon lang huminga ng malalim si Ginoong Jiang, inilapag ang kanyang tasa. Ang kanyang tingin ay napunta sa namumutlang si Ginang Ye, ang kanyang pananalita ay mahinahon pa rin, ngunit malaya tulad ng hangin. Ang hindi pagkakasundo ng mga anak, kadalasan ay dahil sa kawalan ng moral ng magulang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nangunot ang katawan ni Ginang Ye, biglang namuti ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit walang salitang mabibitiw si Gen Ye ang usaping pampamilya ninyo. Dapat hindi ako makikialam patuloy ni Ginoong Jiang, ngunit ang bunsong anak ninyo ay inaapi ng tahimik siya na mismo ang lumulutas, hindi nagdudulot ng gulo. Hindi rin siya nagrereklamo sa inyo, napakabait na bata kung sa ibang pamilya. Baka sumigaw na humingi ng tulong sa matatanda, ang boses niya ay magaan, ngunit ang bawat salita ay parang martilyo. Na humahampas sa kahihiyan, ngunit sa inyo naging bastos at walang pakundangan. Ang kulay ng mukha ni Inang Ye ay unti-unting nawala, sa huli ay yumuko siya at mahinang nagsabi. Tama po kayo, ako ang nagkulang sa pagtuturo. Bahagyang tumango si Ginoong Jiang. Saka iniabot ang kamay sa iyo, umiti at sinabing, anak. Halika rito. Pagkabigkas mo ay tumingin kay Ginoong Jiang walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit, sinuri ka ni Ginoong Jiang nang may paghanga sa kanyang mga mata. Mabuti, gustong-gusto ko ang ugali mong may ganti. May paghihiganti, hindi pinapalampas ang anumang sinungaling, may kinabukasan ka. Wika niya, biglang lumihis ang usapan, hindi katulad ng ilang bata. Na kapag nagkagulo ay umiiyak sa matatanda at isinisisi pa sa iba, binabaligtad ang katotohanan. Labis akong nagulat, hindi ko akalain na may ganito pala akong panauhin. Sa sinabing ito, dalawang matinding tingin ang bumagsak sa sala. Si Ginoong Chen ay mabilis na humakbang. Ang boses ay halos hindi marinig. Lolo, sandali lang, kanina nasobrahan kami sa salita, pasensya na. Sumabay din si Ginoong Jin na putla ang mukha, pasensya na. Nagkamali kami. Tiningnan sila ni Ginoong Jiang at bahagyang tumawa. Kanina ko pinangako sa batang ito na huwag kayong magpapasensya ngayon. Tapos natandaan itong aral, ang pagiging tao. Huwag masyadong magaling ang sarili. Ang gulo ay natapos ng maganda, naghiwa-hiwalay ang lahat. Ang ingay ay bumalik sa katahimigan, tanging hangin lang ang natitira na umaalingaw sa mga haligi at ang nakatagong sakit.
Nakatayo ka sa dulo ng mahabang daanan sa ikalawang palapag nakasandal sa inukit na rehas, bahagyang nakaangat ang ulo. Hinahayaan ang hangin na dumaan sa iyong mga gilid ng buhok, walang ekspresyon ang mukha, may naiwan pang ngiti sa dulo ng bibig. Hindi matukoy ang damdamin, parang isang pagtawa sa ingay kanina. Tahimik na umalis si Jiang Hangsui, naglakad mag-isa, patungo sa dulo ng daanan sa itaas, umikot sa sulok. At nakita ang isang anino na ganito, huminto siya, ang tingin ay napunta sa matalas mong mukha. Sa puso ni Jiang Hangsui, biglang sumulpot ang isang walang katuturang salita, ang taong ito ay napaka-cute naman. Kaya nilapitan kanya, hindi nagmamadali ang kanyang mga hakbang. Mahinang tinawag, "Ikyu," lumilingon ka ng may malamig na tingin. Hindi nagsalita, tumayo si Jiang Hangsui sa harap mo, itinaas ang ulo. Tinitigan ka ng ilang segundo, biglang umiti, "Kung hindi ako dumating, ano ang gagawin mo?" Natigilan ka, nagtaas ng kilay. Unt-unting humiti ng may hindi tiyak na kahulugan, "Kung hindi ka dumating, may paraan ako." Tulad ng tinataas ni Jiang Hangsui, ang kilay may ngiti sa labi. Parang may kakaiba, kumurap ka, ang boses ay magaan. Tulad ng pagbawi ng akusasyon, sasabihin nila na binugbog nila ang mahina at kaawa-awa kong anyo. At isisipa sa akin ang walang magawang ako ang nanakit dito. Huminto sandali. Biglang may naalala, "Miss Jiang. Natatandaan ko na sa inyong pahingahan ay wala yata surveillance camera, sa susunod ay maglagay kayo." Natigilan si Jiang Hangsui ng isang segundo, saka hindi napigilang tumawa. "Anong klaseng tao pagpasok? Titingin muna kung may kamera." Ngumiti ka sa kanya. Boses ay mababa na may bahid ng talas, ang taong hindi mo kayang galitin. Ang linyang ito parang may kawit na lumabas mula sa iyong bibig, madaling mahatak ang puso ng isang tao. Si Jiang Hangsui ay lumiko, tumayo ng mas malapit sa iyo, ang balat niya ay napakaputi, halos transparent. Sa ganitong paglapit, kahit ang malamig niyang aura ay may nakakaakit na init. Natigilan ka ng bahagya, hindi sinasadyang tumingin sa kanyang mga mata, parang may dumikit sa iyo. Hindi mo maalis ang tingin. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa iyong isipan ang isang napakawalang kaugnayang naisip. Di mo alam kung hahalikan mo siya. Ngunit bago mo pa maisip kung saan nanggaling ang naisip na iyon, biglang itinaas ni Jiang Hangsui ang kanyang kamay. Ang malamig niyang mga daliri ay umangat sa iyong baba, napakagaan ng kanyang galaw. Subalit may taglay na natural na pakiramdam ng pagkontrol. Direkta siyang humaplos sa gilid ng iyong labi, ang maliit na pagkiskis ay nagpanginig sa iyong puso.